Huwag kang tamad, maging masipag ka. Ito po ay ang katamaran, ang kahulugan at ang kalikasan nito. Ang katamaran ay tumutukoy sa kawalan ng sigla, kasipagan o determinasyon na gumawa o kumilos. Ito ay ang pag-iwas sa gawain, pagpapaliban at pagiging walang pakialam sa mga responsibilidad. Hindi lamang ito pisikal na pagpapahinga, kundi isang mental at emosyonal na estado kung saan nawawala ng interes at motibasyon ang isang tao. Halimbawa po nito, katamaran sa trabaho. Ang palaging pagpapaliban ng mga proyekto, hindi pagtupad sa mga deadlines at pagiging absent ay mga halimbawa ng katamaran sa trabaho. Maaari rin itong magpakita sa pamamagitan ng pagiging hindi produktibo at hindi nagbibigay ng buong kakayahan. Katamaran sa pag-aaral. Ang hindi paggawa ng takdang aralin, hindi pag-aaral para sa mga pagsusulit at pagliban sa klase ay mga senyales ng katamaran sa pag-aaral. Ito ay nagre-resulta sa mababang grado at hindi pagkatuto. Katamaran sa bahay. Ang hindi pagtulong sa mga gawaing bahay, pagpapabaya sa paglilinis, at hindi pag-aasikaso sa mga responsibilidad sa pamilya ay nagpapakita ng katamaran sa tahanan. Sa personal na aspeto naman, ang hindi pag-ehersisyo, hindi pag-aalaga sa sarili, at hindi pagtupad sa mga personal na layunin ay mga uri ng katamaran. Bakit masama ang katamaran? Ang katamaran kasi ay may negatibong epekto, hindi lamang sa individual, kundi pati na rin sa kanyang pamilya, komunidad at lipunan. Ang epekto po nito sa individual, hindi pagunlad. Ang katamaran ay pumipigil sa personal na pagunlad at pagkatuto. Mababang self-esteem. Ang hindi paggawa ng anumang makabuluhan ay nagdudulot ng mababang pagtingin sa sarili. Pagkakaroon ng problema, ang katamaran ay maaaring magdulot ng financial na problema, problema sa kalusugan at problema sa relasyon. Sa pamilya, ang taong tamad ay nagiging pabigat sa kanyang pamilya at umaasa sa iba para sa suporta. Hindi magandang halimbawa. Ang katamaran ay nagbibigay ng hindi magandang halimbawa sa mga anak at kabataan. Sa lipunan naman, hindi produktibo. Ang katamaran ay nagpapababa sa produktibidad ng lipunan. Pabigat sa ekonomiya. Ang mga taong tamad ay hindi nag-aambag sa ekonomiya at nagiging pabigat pa. Ang katamaran ay maraming verses at nagbababala laban dito at naghihikayat sa kasipagan. Halimbawa, nasusulat sa Kawikaan 10:4, ang kamay ng tamad ay nagdadala ng karalitaan, ngunit ang kamay ng masipag ay nagdadala ng kayamanan. Ibig sabihin po nito, kung tamad kang gumawa, asahan mong maghihirap ka. Ngunit kung masipag ka, magtatagumpay ka at magkakaroon ng magandang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng buhay. Ang kasipagan ay nagdadala ng kayamanan sa anyo ng magandang kalusugan, matatag na relasyon at personal na kasiyahan. Yes, ayon din po sa Kawikaan 10:4, sa konstekto ng lipunan noong sinaunang panahon kung saan ang agrikultura ang pangunahing hanap buhay. Ang kasipagan sa pagtatanim at pag-aani ay mahalaga upang makapagpakain sa pamilya. Ang taong tamad ay hindi nagtanim at walang aanihin at magugutom. Sa modernong panahon po, ang kamay ng tamad ay maaring tumutukoy sa hindi paghahanap ng trabaho. Kung tamad kang maghanap ng trabaho, hindi ka magkakaroon ng kita at maghihirap ka. Hindi pagpapabuti sa sarili. Kung tamad kang mag-aral o magsanay ng mga bagong kasanayan, hindi ka uunlad sa iyong karera. Hindi pag-aalaga sa iyong kalusugan. Kung tamad kang mag-ehersisyo at kumain ng masusustansyang pagkain, magkakasakit ka.
hindi pag-aalaga sa iyong relasyon. Kung tapat kang maglaan ng oras at effort sa iyong pamilya at kaibigan, masisira ang inyong relasyon. Sa kabilang banda, ang kamay ng masipag ay tumutukoy sa pagiging responsable. Ang pagtupad sa iyong mga responsibilidad sa trabaho, sa bahay at sa komunidad. Pagiging produktibo. Ang paggawa ng iyong makakaya upang maging produktibo at mag-ambag sa lipunan. Pagiging determinado. Ang hindi pagsuko sa harap ng mga pagsubok ay patuloy na pagsisikap upang maabot ang iyong mga layunin. Pagiging mapagpakumbaba. Ang pagkilala sa iyong mga kakulangan at patuloy na pagkatuto at pagpapabuti ng sarili. Madaling salita, ito ay nagpapaalala na ang kasipagan ay susi sa tagumpay, samantalang ang katamaran ay daan tungo sa kahirapan. Ito ay isang aral na dapat isabuhay upang magkaroon ng isang masagana at makabuluhang buhay. Ang katamaran ay isang negatibong katangian na dapat iwasan. Hanggat maaari iwasan. Ito ay pumipigil sa ating pag-unlad bilang individual. Nagdudulot ng problema sa ating pamilya, sa lipunan, at naglalayo sa ating mga layunin. Sa pamamagitan ng pagsisikap, determinasyon, at pagtitiyaga, malalampasan natin ang katamaran at makakamit natin ang tagumpay.